Gandang araw po sa lahat. Bilang unang gawain, bilang tawag panambahan, inaanyayahan ko po kayong makibukas sa aklat ng Salmo, mga kabanata 105, mga talata 1 hanggang 4. Ulitin ko po, Psalms chapter 105 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi: pasalamatan nyo ang Panginoon, sambahin nyo siya, ihayag sa mga tao ang kanyang ginawa, awitan nyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamanga-manga niyang mga gawa, purihin nyo ang kanyang banal na pangalan, magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong tumulog sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila at banal sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon na kami ay makakasamba at makakarinig ng inyong salita. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin sa buong programa, buong aming service. Kayo po ang siyang patuloy na manguna at nawa po ang aming mga gawain ay maging matamis na samyok sa inyong harapan. At ito po ang aming samdalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at narito po ako sa inyong harapan upang magbahagi ng ilang talata dito sa Biblia at alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon ilang libong taon na ang nakakaraan. Inaanyahan ko po ang bawat isa na makibukas kayo sa akin sa aklat ng mga Lukas, Kabanata 22, talata 41 hanggang sa mga sumusunod. Inuulit ko po sa aklat ng mga Lukas, Kabanata 22, talata 41 hanggang sa mga sumusunod. Kung inyo pong nakita ito ang nasusulat, iniwan niya ang tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin, Ama, kung maaari ay ilanyo sana sa akin ang paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim, at ang pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At ito pong pangyayaring ito na po yung time na malapit na ang kamatayan ng ating Panginoon. O ito na rin po yung time na malapit na ang paghihirap na kanyang mararanasan. Ito yung time na siya ay nanalangin sa Ama na hinihiling niya na lumampas na sa kanya yung saro o yung paghihirap na darating. Alam po natin sa buhay ng ating Panginoon, although siya ay 100% God at 100% human, pero alam po natin na kapag dumating ang araw ng paghihirap na yon, ay makakaranas pa rin siya ng mga pighati, makakaranas siya ng sakit dahil sa mga palo, dahil sa mga paghihirap. Kaya na lang ganito na lamang ang pagnanalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Alam po ng ating Panginoon yung paghihirap na yon at nakikita po natin sa sitwasyon na to na kung gaanong hirap ang kanyang mararanasan dahil mismo lumapit siya sa Ama, nanalangin siya at hinihiling niya sa kanyang sarili na lumampas na sa kanya itong paghihirap na to. Pero isa pong napakagandang karakteristik ng Panginoon ang nakakapaloob po dito dahil hindi ang kalooban niya ang gusto niya masunod kundi ang kalooban ng Ama. At pinapakita rin dito sa sitwasyon na to na kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Dahil na imbis na tayo ang tatanggap ng mga paghihirap na yon, na alam po natin sa sarili natin na hindi natin kakayanin,
Pero pinili pa rin ng ating Panginoon na siya ang tumanggap nito, siya ang sumalo ng mga palo, yung mga paghihirap, siya ang bumuhat ng kasalanan, siya ang naging makasalanan para sa atin. Para lang tayo ay luminis at ngayon tayo ay nakakaharap sa Kanya at maging sa Ama. Pasalamatan po natin ang pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon dito na kahit kailan ay hindi kayang tumbasan ng kahit sinong tao dito sa mundo o dito sa ating paligid. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagmamahal na iyong ibinigay sa amin. Pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit sinong tao dito sa mundo. Maraming salamat dahil inibig mo kami. Maraming salamat dahil kami ay nilinis mo mula sa marumi. Ngayon ay kami ay malinis na at nakakaharap na sa iyo. Maraming salamat dahil bigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. Nawa hindi namin sayangin ang kaligtasan na aming tinatamasa at hindi namin kalimutan ang paghihirap na ginawa mo para sa amin. Hindi lang sa araw nito dapat alalahanin ng iyong ginawa, kundi sa araw-araw, Panginoon, dapat namin ikaw ay alalahanin. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, nawa ay makita mo kaming gising, Panginoon, at naglilingkod sa iyo. Ito lamang po ang aming dalangin na may papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God sent his son
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Summer na naman at lockdown na naman. Patuloy po nating ipanalangin ang ating sitwasyon. Kung siguro pong walang pandemya, marami na po sa atin ang nasa bakasyunan or at least nakapag-outing na. Sa atin din po sa KKC ay ilang PPE na rin ang na-miss natin. At marahil, nakapagdaos na rin po tayo ng bautismo sa ilan nating mga kapatid. Mahalaga po ang bautismo sa tubig na ginaganap ng Iglesia sapagkat isa po ito sa dalawang ordinansang iniwan ng Panginoon. Ang simbolo po nito ay ang pakikipag-isa natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay malinaw na sinasabi sa Roma 6, talatang 3 hanggang 4. Basahin po natin sa salin ng NLT at Magandang Balita Biblia. Sa NLT, "Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives." Sa Magandang Balita Biblia, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ang bautismo po ay ang ating identification sa kamatayan at resurrection ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pong sunrise service, nakatuon po tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng binasa po nating talata, dahil sa resurrection ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng panibagong buhay. Bagamat hindi po tayo makapagdaos ng mga bautismo, hindi naman po ipinagkait sa atin ang pagganap ng banal na hapunan na pag-alaala sa sakripisyo at katagumpayan ng ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos. Nawa hindi po tayo manawa na gawin ito, kundi lagi tayong nananabik sa gawain ng banal na hapunan. Patuloy po natin siyang papurihan, dakilain at sambahin sapagkat karapat-dapat siya. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, "Dear Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has been for me in glory, and I heard the streets of gold beyond the crystal sea.
I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and brought me with His redeeming love. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Magandang araw po sa lahat. Nais ko lamang pong magbahagi ng ilang mga talata mula sa aklat ng Isaias, Kabanata 53, mga talata 6 hanggang 8. Ulitin ko po, Isaias 53 verses 6 to 8. Ito po ang sinasabi. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umimik. Hindi siya hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man lang sa mga kababayan niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan na tiniis niya ang parusang dapat ay para sa kanila. Kung ating pong pagbubulay-bulayan sa mga talatang ito, malinaw po na sinasabi ang dakilang pag-ibig ng Panginoon para sa atin, kung gaano ito kalalim. Sabi nga po dito, tayo ay parang mga tupang naligaw na ginagawa kung ano yung gusto natin. Pwede nating salamin sa panahon natin ngayon na tayong mga tao ay nasusunod minsan yung gusto o hilig natin kahit na mali. Nasusunod yung mga pagnanasang laman natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, lahat ng ito ay nawala at nalinis na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na binigay niya ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan, na siya lamang ang may kayang gumawa. Bilang pong pagtatapos, nais ko pong manalangin at panalangin po natin ang dalawang elemento. Ama naming Diyos na dakila at banal sa lahat, maraming salamat po sa pag-ibig na binigay mo sa amin, sa pag-ibig na walang makakapantay, sa pagtitiis at paghihirap sa krus ng Kalbaryo, sa pagbibigay ng iyong buhay para sa amin. Kami po ang dapat magbabayad ng lahat ng ito, pero dahil po sa pag-ibig nyo, lahat po ng ito ay sinalo mo na. Salamat po sa pagmamahal na walang makakapantay. Inilalapit din po namin ang dalawang elemento, ang tinapay na sumisimbolo sa katawan na nahirapan at napako at katawan na namatay, at ang saro po na sumisimbolo sa iyong dugo na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Nawa po ang pagtanggap namin ito ay patuloy na magpaalaala sa amin na ang pag-ibig mo ay hindi matatapos. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po nating tanggapin ang dalawang elementong iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. Ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang saro na sumisimbolo sa kanyang dugo.
bawat isa, tayo po muli ay sama-samang sumumba sa ating banal na Diyos at atin siyang purihin. Samahan niyo po kami sa pag-awit ng awitin ito. Purihin siya, purihin ang Diyos at Hari. Sinasabi po dito na ang ating Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesus lamang ang siyang pag-asa natin. Tanging siya lang ako natin. Sabi niya, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, meron mga pagsubok sa buhay na ito, palagi at palagi pa rin aaway ka natin, kundi ikaw lamang, Jesus.
16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Sa Tagalog, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang puso. Siya lamang ang ating liwanag sa dilim, siya lamang ang ating pag-asa. Pagkat ang kanyang pag-ibig, siya pumuto sa ating puso at kaluluwa. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sama-sama nating pandayin ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan natin ng oras sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nawa ay marami tayong matutunan mula sa mensaheng ating maririnig. At ngayon ay ihanda na natin ang ating mga sarili.
Umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sana ay nasa mabuti tayong lahat ng kalagayan. At sa umagang ito, ating pong lalahanin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. The resurrection of our Lord Jesus Christ. Tingnan po natin yung account kung saan nakita at nalaman ng mga tao ang muling ng pagkabuhay. Dito sa aklat po ng Lucas, nakatala po dito kung paano ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Lucas 24, talatang 1 hanggang 12. Lucas 24, talatang 1 hanggang 12. Ito po sinasabi, subalit ng unang araw ng Sanlinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango sa kanilang inihanda, at nakita nilang maigulo na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi na nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae natakot at sinubsob ang kanilang mga muka sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit nyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Talatang 6, wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin nyo kung paano siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa. Na ang anak ng tao ay kailangan ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. At naalala nila ang kanyang mga salita. Talatang 9, at pagbabalik mula sa libingan, binalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba. Ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol ay sina Maria Magdalena, Juana, Maria, na ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Talatang 11, subalit ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaliwalaan. Talatang 12, sapagkat tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan, siya ay lumukod at pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siya sa kanyang bahay, nagtataka sa nangyari. Purihin, salita ng Panginoon, tayo pinunin mo na lang. Aming Diyos, nadakila sa lahat, kami pinapapasalamat sa Bibliyang ito. Sa umagang ito, naalalahanin namin ang yung muling pagkabuhay. Tulungan mo kayo, Panginoon, at maintindihan po namin ang mga salita na ayong pabulay-bulayan patungkol sa yung muling pagkabuhay, O Diyos. At ito'y maintindihan po namin at lalo pa kaming lumalim sa pakilala po sa inyo bilang aming Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri at pasalamat sa pangalan ng po ng Panginoong Jesus. Amen. Meron pong dalawang great event ang palagi nating kinuginita taon-taon. Ito po yung pagsilang ng ating Panginoon, the birth of Jesus, ating tagapagligtas. At ito ngayon ating inaalala, the feast of the resurrection, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Mahalaga po ito sa atin, particularly sa Kristiyanuhan, sa Kristiyan ng katulad natin, mga Kristiyanong katulad natin. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Isang napakalaking impact ang pangyayari ito. Napakahalaga sa atin bilang manampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus, we have no Savior. Wala tayong matatawag na tagapagligtas. Wala tayong kaligtasan. Wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, our faith will be useless. Sa unang Korinto 15:14, ito ko sinasabi, 1 Corinthians 15:14 sa English. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. So yung ating bang pagpahayag ay walang kabuluhan. At ang ating panampalataya ay useless, walang kabuluhan kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Walang tayo ngayon dito
Walang gospel. At ang pinaka-importante sa lahat, walang kapatawan ng ating mga kasalanan. Nandun pa rin tayo, bigad pa rin tayo ng kasalanan. At tayo tiyak na patungo sa kapahamakan. Yan po ang importansya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ang fulfillment ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya ito'y napakalagang ating alalahanin, the resurrection of our Lord Jesus. At ang kanyang muling pagkabuhay, ito po ay irrefutable facts sapagkat marami pong witness, mga eyewitness katulad ng mga disipulo, mga apostoles na kasama niya, nagamahayo, kasama ng ating mga apostoles ng ating Panginoon. Nagpapatotoo na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Sapagkat siya'y nabuhay pa rito, andito pa siya ng 40 days bago siya umakit sa langit. Maraming mga tao ang naka-witness na kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay na ito po nakita natin na natupad ang mga hula sa banal na kasulatan. At mismo ang ating Panginoong Yesus, inula niya yung kanyang muling pagkabuhay. Sa aklat o sa John 2:19, ang sabi ng Panginoon, Jesus answered, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Libain niyo itong templong ito. At katlong araw, akin itong muling bubuhayin. Akin muli itong itatatag. Yung mga apostoles, yung mga nakarinig sa kanya, nagulat. Kasi templo, matagal itong ginawa, tapos 3 araw lang muli niya itong itatayo. Hindi nila alam na ang tinasabing templong ito, ang mismo ating Panginoon. Siya mismo yung templong ito. Sa Mark 8:31, nabanggitin ng ating Panginoon ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhat. Ito po sinasabi. Mark 8:31, He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by elders, the chief priests, and the teachers of the law, and then He must be killed, and after 3 days, rise again. So mismo ang ating Panginoon, hinula na niya sa kanyang sarili. Kasi siya'y papatayin. Subalit, in 3 days, siya'y muling mabubuhay. Siya'y muling mabubuhay. Pagkatapos, sa 3 araw. Sa lumang tipan po ay marami ito na italak patungkol sa ating Panginoon. Yung kanyang sasapitin, yung kanyang paghihirap, yung kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Natala po ito. Daan taon bago pa isilang natin Panginoon. Kagaya ng sinasabi dito sa Isaiah 53 sa latang 12, di patungkol sa kanyang pagbibigay ng buhay para sa kasalanan. Sabi po dito, dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil sa ibinigay niya ang buhay niya. Ibilang siya isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa na sa Diyos na sila'y patawarin. So, mababasa natin dito na nahula na yung kanyang pagdurusa sa aklat na Isaiah. At ang kanyang muling pagkabuhay kinaitala naman sa mga awit 16 talatang 10 hanggang 11. Sabi dito, sapagkat hindi niyo pinabayaan ng aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hinayaang mabulok sa libingan ang matapat niyong lingkod. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking natatagpuan ang ligayang walang hanggan. So hindi siya hinayaang mabulok ang kanyang katawang lupa. Doon sa libingan, siya ay muling nabuhay matapos ay 3 araw. Marami pong mga great founders ng iba't ibang mga reliyon, iba't ibang mga paniniwala na nabuhay dito sa mundo. Nagkaroon ng malaking impact, influensya sa mga tao dito sa mundo. Ngunit lahat po sila ay nangamatay at hindi na muling nabuhay. Ang ilan dito sa mga ito ay si Muhammad na nabuhay, namatay
hindi na muling nabuhay. Si Confucius, Chinese philosopher. Si Buddha, ang founder ng Buddhism. Daang taon bago pa man isilang ating Panginoon ay kanyang inunahan ang Buddhism, tinatag ang Buddhism, siya'y namatay at hindi na muling nabuhay. Si Joseph Smith, ng founder ng Mormons, isang kilalang pinuno ng Mormons, siya'y namatay noong June 1844 at hindi na siya muling nabuhay. Si Krishna, ang founder ng Buddhism, namatay din. Subalit, hindi na muling nabuhay, nanatili doon sa libingan. So, ang lahat ng mga leader na ito ay hindi kailanman nahulaan ng kanilang kamatayan, katulad ng ating Panginoon. At wala isa man sa kanila ang nabuhay na muli. Sila ay nanatiling patay doon sa libingan. Ito yung uniqueness ng ating Panginoon. Ating Panginoon na ating sinasamba. Siya ay hindi nanatiling patay doon sa libingan. Sapagat siya ay nabuhay na magmuli. Patunayan siya'y nabuhay mula sa mga patay. Ito'y mahalaga sapagkat dito natupad ang plano ng Diyos na mamatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kasalanan po ay nag-umpisa doon sa ating ninuno, si Eva at Adan, doon sa Garden of Eden, doon sa paraiso, kung saan tinukso sila ng diablo upang kainin ang putas na yun na ayaw na ating Panginoon na kanilang galawin o kainin. Subalit kanila itong sinuway. Ito'y makita natin sa Genesis 2:17. Sabi ng Panginoon, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng kung ano ang buti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo, kainin mo ito at iyak na mamamatay ka. Sila'y sumuway. Kaya't sila'y namatay. Ang pinasabing kamatayan ito, sila'y nalayo, humiwalay, nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan ginawa. Ang pisikal nilang katawan ay namamatay. Ang sinasabing kamatayan, ang pagkawalay ng relasyon ng tao sa Diyos. At mula doon, ang kasalanan ay bumalot na sa katawan. Tayo naging bihag na ng kasalanan. Dahil dito, nalayo na tayo sa presensya ng Diyos. Naputol na ating relasyon dahil sa kasalanan ito na bumalot sa mundo. Naminana natin sa ating ninuno na si Eva at Adan. Lahat ngayon tayo ay makasalanan. Hindi tayo umabot sa kalwatian ng Diyos. Sinasabi sa Roma, all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. At hindi tayo umabot sa presensya ng Diyos, sa glory ng Diyos, sa kalwalatian ng Diyos. Sapagkat tayo nawalay, naputol ang ating relasyon sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. So, kinakailangan maibalik muli ang relasyon ito. Kinakailangan tayo muli ay magkaroon, maduktungan natin ang ating relasyon sa Diyos. Muli tayo ma-reconcile sa Diyos. Ito ang kinakailangan ng tao. Sapagkat patungo tayo sa kamatayan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nasabi sa Roma 6:23. So, accept tayo lahat mamatay. Dahil tayo ay makasalanan mula pa doon sa ating mga ninuno. So, someone has to pay the price sa kasalanan. Kailangan may mamatay sapagkat ang kasalanan o kamatayan ang parusa ng Diyos. The wages of sin is that kailangan may mamatay sa kasalanan ito. Pero ang tao walang qualified na pwedeng gumawa nito sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay hindi umabot sa kalwatian ng Diyos.
Ni isa man sa atin ay walang karapatan na magbayad ng ating mga utang, magbayad ng kasalanan ng tao. Although alam natin na ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay just, parehas, subalit alam din natin na siya isang mapagmahal na Diyos, a loving God, mapagmahal na Diyos, na ayaw niya ang tao'y mapahamak dahil sa kasalanan. So, Diyos na rin ang gumawa ng paraan upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay makabalik muli sa relasyon ng ating Panginoon. Siya na mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dahil sa pagmamahal na ito ng ating Panginoon, si Yesu Kristo na katawang tao ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, ating mga pagsalansan, upang tayo maging makatuwiran sa harap ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 5:21, "For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Si Yesu Kristo na kailanman ay hindi nagkasala, pero binigay yung kasalanan sa Kanya upang tayo ay mapatawad. Siya ang umako ng ating kasalanan upang tayo makaharap sa Diyos, upang tayo muling maging matuwiran sa harap ng Diyos, malinis sa harap ng Diyos. Ating Panginoon Yesus ang nagbayad ng utang na iyon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hinayaan ng Diyos Ama ng kanyang walang kasalanang anak ay mamatay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, for the redemption ng ating mga kasalanan. He accepted His death ng walang complaint, ang buong puso, tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan na ang kasalanan ay bayaran ng buhay. Sabi rito sa Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there is no remission of sin." Kinakailangan may magbuwis ng buhay para maligtas tayo, mapatawad tayo sa ating kasalanan. At yun ang buhay ng ating Panginoon Jesus, ng ating Diyos na tagapagligtas. Subalit, hindi po natatapos sa kamatayan ng kanyang pagliligtas sa atin. Ligtas ng Panginoon. Hindi natatapos doon sa bundok ng Golgotha, doon sa Kalbarya. Kinakailangan siya muling mabuhay, na ating inaalala ngayon ang kanyang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus mula sa libingan. Ito yung completion ng fulfillment ng plano ng Diyos para sa kasalanan, para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung tayo ay ma-release sa bondage of sin, na kailangan ng ating Panginoon Jesus ay mamatay at muling mabuhay para sa ating kapatawaran, para sa ating kaligtasan. Kung tayo naniniwala na hindi ang ating Panginoon ay umako at nagbayad ng ating mga utang, ng ating mga kasalanan, at naging victorious over God, ating itong bigyan ng napalaking importansya. Ang victory ng kamatayan, ang victory ng kanyang kamatayan over death ay hindi kailanman mapapalitan ng ating eternal destination. Kung tayo tunay naniniwala tayo mga sumasampalataya sa Diyos,
na si Kristo ay namatay para sa atin. Na siya ang nagbayad ng ating utang. Tayo rin ay may kadagumpayan. Ang tagumpay, ang Panginoon Jesus, kasama tayo itong nagtagumpay. Over death. Hindi po yung kamatayan ng ating katawang lupa, kundi yung ating spiritual death. Hindi na tayo makakaranas pa ng kamatayan ng espiritu sapagkat tayo nilinis na, tayo ay hinusgahan na sa pamagitan natin Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan. Tayo napatawad na. Tayo napawalang sala na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, sa kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi po natin kayang gawin na mailigtas po natin na ating sarili sapagkat ang ating mabubuting gawa ay hindi makapagligtas sa atin. Sapagkat ito'y basahan lamang sa harap ng Diyos. Sinasabi takla ng Isaya, ang ating mga mabubuting gawa ay basahan lamang sa harap ng Diyos. Walang bearing ito. Ang kailangan lang natin ay ang dugo ng ating Panginoon na naglinis sa atin para sa ating mga kasalanan. Ito'y regalo sa atin ng Diyos. It's a gift. Ito'y grasya ng Diyos sa atin. Wala po tayong gagawin kundi siya lang itanggapin natin at aminin natin na si Kristo'y namatay para sa atin at siya'y muling nabuhay para sa atin. At mula doon, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kakaroon tayo ng eternal life. Ayan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Yan ang promise ng Diyos para sa atin. Na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Isang hamon po sa atin ito, mga araw nito. Ang araw ng muling pagkabuhay. The victory of Christ on the cross is our victory. Ang tagumpay ng ating Panginoon doon sa kamatayan ay tagumpay natin na tayong sumasampalataya sa ating Panginoon. O sa mga tao na hindi pa nakaranas ng kadagumpayan, handa ba ang bawat isa na makasama sa tagumpay nito ng ating Panginoon Jesus? Naghihintay lang sa atin ating Panginoon Jesus. Naghihintay lang siya na atin siyang tanggapin bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Life is uncertain lalo sa panahon ito. Wala tayong assurance sa buhay na ito. Ang ating assurance, ang tagumpay ng ating Panginoon mula sa kamatayan. Assurance of salvation. Nagmumula lang sa ating Panginoon Jesus. Tanggapin natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At tuli, nandoon ang kapatawaran and the promise of eternal life. Magandang umaga po at magandang uling pagkabuhay. Happy Easter. Tayo po manalangin. Ito na nga Panginoon na napakalaga ng araw nito. Ang pag-aalala namin sa muli ng pagkabuhay. Ang pag-aalala namin sa iyong ginawa para sa amin. At tinapos mo ang master plan ng Diyos para sa kaligtasan. Tuloy nga o Panginoon na hinayaan mo ang Panginoon Jesus na magdusa, hinayaan mo na siya'y magsakripisyo, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para lang sa amin mga makasalanan. Subalit, napagtagumpayan niya ang aming Panginoon Jesus. Ang hamon na ito, siya'y muling nabuhay para sa amin. Napulpil ang master plan ng Diyos na kami magkaroon
ng buhay na walang hanggan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat, Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat sa aming Panginoon Yesus na siyang nagbayad ng aming kasalanan. Nagbayad ng aming mga utang upang kami maibalik muli, ma-reconcile sa Diyos Ama. At muli kami magkaroon ng kapanatagan, kaligtasan, at hindi na muli makaranas ng poot ng Diyos, ng judgment ng Diyos, sapagkat kami ay hinusgahan na sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na siya ang nagdala ng aming pong mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pagmamahal na hindi po namin kaya ipaliwanag. Muli, binabalik po namin ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, paglulhati sa pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Glory to God sa natapos po nating sunrise service. Maraming salamat po Kuya Luis sa inihatid mong mensahe ng pag-asa sa bawat isa. Nawa po ay patuloy nating suportahan ang ating mga gawain online. May mga online Bible studies po tayo via Zoom at 8 p.m. every Tuesday, Thursday at Friday. Prayer meeting po natin every Wednesday at 8 p.m. at mga Sunday School by department. Magbukas po tayo sa isang panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri namin kayo sa natapos na gawain sa umagang ito. Salamat po sa mensaheng aming napakinggan at naway hindi lamang ito napakinggan kundi maisapamuhay. Patuloy niyo pong pagpalain ang inyong mensahero sa umagang ito, ang kapatid na Louie Reyes at ang kanyang buong sambahayan. Igawad po ninyo ang inyong proteksyon sa amin laban sa anumang pong karamdaman at gawa ng kaaway. Samahan niyo po kami sa isang linggong parating at naway patuloy kaming magtiwala sa iyo at sa bawat araw ay lalo po kaming napapalapit sa iyo. Now may the God of peace who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, that is Jesus our Lord, equip you in every good thing to do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ. To Him be the glory forever and ever. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang kalangitan. Amen. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan. Tinig niyang maamot, mapagpalang kamay, sa tuwina'y malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Pagdamay niya'y kita sa lahat ng dako, at kahit napapagod may tuwa rin ako. Siya'y aking patnubay sa mabagyong mundo, at makikitang muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay,
kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y itaas at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa ng nagsisihanap, wala na ngang iba pang kasinliyag. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan.